26 ng 28 ng July 2026. So, gagawa ulit tayo ng video. Sharing lang sa inyo. Mga ano lang yung para pabukas isip, kumbaga realidad na nangyayari sa atin. So, dito yung binibigyan ko ng pundasyon yung utak niyo para magkaroon siya ng ideya kung ano yung nangyayari sa labas. So, ano ba tawag nito? Yung may nakuha akong picture kahapon. Ang topic natin ngayon, Brad, is tawag nito yung about Republican and Democrats. So, Republican and Democrats, kumbaga yung magkaribal sa yung grupo sa gobyerno sa buong mundo, o hindi lang sa Amerika yan, kundi sa buong mundo. Sila yung magkaribal na grupo based on politics, based sa mga politika. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga information na nakuha ko sa, kumbaga, yung mga nababasa ko, nakikita sa realidad. So, noong time ng Republican, ang time ng Democrats nung una, yung bago pa umupo si Trump dati, ay napakaraming corruption ang nangyari, di ba? And then, hindi lang sa bansang Amerika, kundi dito rin sa Pilipinas. Kumbaga, sa Pilipinas, may nangyari ding malalaking corruption. Tapos, ang lupit kasi malaki. Talagang, kung hindi na ilabas yung one God and judgment na ginawa natin, hindi ko alam kung ito bang ginawa ko ay nakapagsagip sa na naisalba ang mga tao sa buong mundo. So, yung time ng Democrats, ang pagkakaalam ko sa nung time na yon is nagpalaganap sila ng tungkol to sa Diyos, itong ginawa ng Democrats, pero in the other way, yung one God, one government, one world. So, nandito na yung mga kaalyado ng mga Democrats na mga Katoliko, Muslim, mga LGBTQ, globalism. Ito, papakita ko sa inyo. Yung one sa mga diagram. Yung mga diagram na nakita sa yan. So, Islam, LGBTQ, globalism, and socialism. Pati yung ano ba to? Yung sa NPA, nakalimutan ko yun. Ano ba to? Tawag nun? Yung mga logo yun ng NPA. So,
nung time ni Biden, kumbaga nung gumagawa ako nung 2016 ng debate na natapos ko ang pagpapaliwanag sa debate ng about sa iisang Diyos na hindi pa kumbaga ano lang yun, yung mga sitas na isinitas ko sa pagpapaliwanag, kundi mga verses lang ang ginawa ko doon. Hindi ko pinaliwanag kasi yung mga verses na ang nagpapaliwanag doon. So, noong 2016 pa lang, so nagkakagulo na noon. So, inabutan pa nito, sino pa ba? Si Obama pa, ang presidente noon ng Amerika. Tapos, pumalit si Biden. So, natalo yata si Trump noon, si Biden. Kasi wala pa akong cellphone noon. Tapos, ano pa ako yung malayo, nakikipagdebate ako, hindi ko ma-focus yung sarili ko doon sa mga kaalyado, politika para masuportahan sila kasi nakapokus ako sa debate sa Diyos yung time na yun kasi wala pa tayo masyadong alam sa mga bagay. So dito na yung sinasabing ang totoo yun na yung mga corruption na ang Amerika muntik nang bumagsak dahil nga sa corruption, sa mga pera na katulad din dito sa Pilipinas. Yung naririnig ko mismong para bang totoo yung may naririnig lang ako na talagang pinakukurap nila yung pera na hawak nila. Kumbaga talagang iyo to, kunin mo, nakawin mo na. Parang ganun ang tema eh. So, ewan ko kung totoo yung balitang yun. Hindi ko alam kung totoo yung balitang yun. Kasi ang intention kasi is mapabagsak ang isang bansa and then hahawakan ngayon siya ng isang gobyerno na lang. Kumbaga, isang bansa na lang, isang gobyerno na lang ang hahawak sa lahat. So, parang malupitan. So, pinakita ko sa inyo yung mga allied ng mga Democrats. Na andito na yung mga Islam, globalism, yung ano ba to, yung logo ng nakalimutan ko sa NPA. Tapos yung Catholic dati, ewan ko ngayon kung ang Catholic ay isa pa ring Democratic kasi hindi ko alam. So napakatagal na panahon na nang hinahawakan ng mga demokratiko ang buong mundo. Paano? So sa bawat politics kunyari sa Amerika, demokratiko doon. And then maglalagay din sila dito ng mga demokratiko. At wala dito sa atin, may mga demokratiko dito sa atin, dito sa Pilipinas. So sinusuportahan nila yun. Malupitan to kasi ang mga Illuminati, Mason, magkakasama rito. So, tawag nito, saglit mabigat to kasi lahat ng mga ma-influensyang grupo sa buong mundo magsasama-sama. Kaya napakalakas nila. Kaya nga sabi nga ng Republican, they are machine, scoring machine, building machine, whatsoever machine. Basta pagka sinabing machine, matibay, malakas. Yun yung ibig sabihin sa mga Amerikano. Sa machine, malupitan, kumbaga. So, hindi nyo ba napansin, nung time ng demokratiko, andito na yung mga Islam na pumasok sa Amerika,
pumasok sa UK, dito rin sa Pilipinas, meron din naman tayong Islam dito, madami rin. Pumasok sa India, pumasok sa China, pumasok sa Japan. So, tapos nung lumabas ang iisang Diyos, talagang hindi na napigilan ng pagpapaliwanag sa iisang Diyos. So, bawat bansa yata is lumaban para matanggal ang mga katulad sa China. Sa China, parang tinanggal yata nila yung mga mosque doon, and then sa India. So parang sa India talagang pinatanggal nila, giniba yung mosque doon. So sa Japan, yung mga nag-migrate na Muslim doon, parang pinadeport na nila. Tapos sa Amerika, binan yata yung mga Muslim doon. Sabi ni Trump, binaban niya yung mga Muslim na papasok doon. Ewan ko. So sa akin naman, hindi naman kaaway ang mga Muslim. Kumbaga, sila ay isa ring followers ng Diyos. Kailangan lang nilang maliwanagan. So dito na nabuo yung, kaya nga, dito na nabuo yung destabilization. Kumbaga pag-destabilize. Kumbaga pagkakawatak-watak, division. So nagka-division na ang kung saan sila susunod. So yung Iran binomba, yung Pakistan binomba. So sinuportahan ni Trump ang mga Kristiyano sa pagkakalabas ng isang Diyos. Pati ang mga Illuminati, may some of the Illuminati is bumaligtad. So kasi nung time ng Democratic, ito rin yung nakikita ko na parang nung unang panahon pa, katulad nito kaya tayo nagagangsto is yung kasinungalingan at katotohanan. Ngayon, pag nagsabi ka ng totoo, kunyari may nagsabi ka ng totoo, maraming pupuna sa'yo, maraming tatalima sa'yo, maraming pupukol sa'yo, maraming titira sa'yo. So yun yung kasi ang sa pagkakaalam, sa pagkaka-experience ko, sa pagkakaalam ko is to avoid na malaman nila ang katotohanan. So pagka kasi nalaman nila ang katotohanan, magiging curiosity kasi yung curiosity ng isang Pilipino na hindi Pilipino ng mga tao, hindi lang Pilipino, ng mga tao is hindi sila pumapayag na niloloko sila, di ba? So nung nanalo si Trump, tsaka na nagbitaw yung nanalo ang mga Republican, tsaka na nagbitaw na doon sa Twitter X kasi to, nagbabasa ako ng mga Twitter X. Lahat ng mga sensitive files, lahat ng mga katotohanan nilabas nila. And then about UFO, di ba? Mga UFO, mga JFK, di ba napaka-sensitive niyan. Napaka-sensitive na usapan nung unang panahon na si JFK nung inassassin si John Kennedy. John F. Kennedy, si JFK. Nung inassassin siya, na naging nabura na hindi ka pwedeng magsalita about it. So nung nanalo si Trump, lahat ng katotohanan inilalabas para kasi once ng kasinungalingan kasi is ang kasinungalingan kasi once ng dito sa atin na pinamulat tayo sa kasinungalingan na realidad, ibig sabihin, alipin tayo ng kasinungalingan. So, the truth will set you free, sa ika nga sa Bible.
Kasi gusto mong malaman kung totoo o hindi. At para bang yung isang bata na inampon siya ng pamilya niya. Ngayon, hindi sinasabi ng pamilya niya yung totoo kung ampon ba siya o hindi. So yung bata, nakakarinig siya ng mga katotohanan sa labas. Iniisip niya, ano kaya yung totoo? That truth will set you free. Kung malalaman mo ang katotohanan, mapapanatag ka na and it will set you free. Ganun ang ibig sabihin ng Bible. Ever since, nung hindi pa sinasabi ang tungkol sa iisang Diyos, napakaraming tumilag sa kasi nito, mga brad. Nung lumabas noong 2016, nung pahapyaw pa lang yun, na mga sitas pa lang ng Biblia ang binibigay ko. Doon parang lumiit ang mundo ko. Nun. And then lalong lumiit ang mundo ko nung gumagawa ko dito ako na nasa San Juan ako, nakila Roy Custodio ko, Tropang Tamayo doon. Doon ko ginawa yung One God and Judgment documentary. 2019 na tayo. 2019 siguro yun. Bago kami lumipat ng Prinsa tapos Tapia. So 2019 ginawa ko yung documentary ng One God and Judgment. Then, after a year, biglang nag-COVID sa buong mundo. After a year, after a year, isang taon lang ang pagitan, biglang nagka-COVID sa buong mundo at nagkaroon ng kumbaga, salot ba? Yun ba yung salot? Kasi hindi mo masabi kasi nasa million yata ang namatay sa COVID. Sa buong mundo nasa million yata. Hindi ko ma-detail sa inyo kung ilang eksakto ang naging biktima ng COVID. And then hindi lang yun. Hindi ko alam kung totoo at wag naman sana na lahat ng nabakunahan ng anti-COVID vaccine is meron na lamang silang taon na itatagal. So wag naman sana ng totoo na gano'n kasi puta, kasama yung nanay ko doon. Kasi itong nanay ko napakakulit Sabi ko na wag kang, kasi nga bawal kang bawal kang bumiyahe pagka wala kang COVID vaccine. Hindi ako nagpaturok niyan. Hindi ako nagpalagay niyan. Kahit magtago ko dito sa bundok, putang ina, hindi ako magpapalagay niyan. Hindi nga tinatablan yung pulubi, natutulog sa lansangan lang. Yung pa, walang kinakain. Hindi tinablan. Tayo pa. So, sabi ko sa nanay ko nun, as long na makakaiwas, kasi nagtatrabaho siya sa Maynila. Yung sinasama siya ni Doc Pam sa NKTI. Yun, nagpabakuna siya, then meron pang second, may booster pa So, wag naman sana ng totoo na ganun na meron na lang ilang taon lang itatagal. Kasi, siyempre, may mga mahal tayo sa buhay na hindi natin alam. Diba? Mahal natin. Tapos, yun na nga yung sinasabi ko sa inyo na eto pa, yung sa COVID, yung nagka-tumor, ganun yung yung nagka-brain damage siya, tapos nagkaroon ng bulati yung mga laman niya. Ibang kaso naman yun, nagkaroon ng mga bulati yung mga laman niya. So maraming kaso yung about sa mga vaccine na nangyari noon. So, and then dito naman sa Pilipinas, para bang iba ang datingan dito kasi mga
Ang nangyari naman dito is invasion talaga eh. Pero ang China kasi is hawak din ng mga democratic. Ang Israel is part of Illuminati, part ng mga Great Mason, yung mga Masonry. Sila yung mga triad. Hindi yung triad sa China. Iba yung party ng mga Israel, ng mga Illuminati. Alam ko, parting Illuminati is mga Romans. Eh. And then Masonry, mga Masonry. Parang sila rin yan. So, hindi sila makatanggi nung lumabas ang katotohanan sa buong mundo. Nakita nyo nga, buhay na buhay ako. Kasi napakatagal nilang hinintay yung panahon ng paghihintay nila ng katotohanan tungkol sa Diyos. Andyan yung mga ebidensya. Baka sabihin nyo, tayo na nagpapa-star na naman to si Jan Salgado. Putang ina nyo. Meron bang star na naghihirap na ganito? Putang ina. Hindi tayo nagpapasikat dito. Pinakikita ko sa inyo yung ginawa kong putang ina nyo. Pinakikita ko lang sa inyo kung ano yung pinaghirapan ko na ginawa ko sa buong mundo. So, sa totoo lang, napakabigat ng laban na to. Talagang napakamalupit ang bigat. Kasi ang takin mo ba naman ang kaalyado ng mga Democrats is Islam, Catholic, nung time ni Biden LGBTQ, globalism, Illuminati, lahat yan kaalyado nila. So ganong kabigat ang nangyari sa akin. Puta, buti nga buhay pa si Janda. Pero sasabihin ko sa inyo, napakaliit lang na nila sa Diyos. Kulangot lang sila sa Diyos. Nakuha nyo? Kung may isang maraming balahi, yung balbas ko na to, baka nasa isang hibla lang sila. Nakuha nyo? Lahat ng grupong yan. Bakit? Ano ang realidad sa sinasabi? Kasi ang Diyos hindi gumagawa sa grupo, kundi ang Diyos gumagawa sa bawat tao. Gumagawa siya sa bawat tao. Nakuha nyo? Sa anong sabi ng Diyos? Kung ako iibigin mo, tatahan ako sa iyo at ikay magiging bahay na. Ako'y tatahan sa iyo at ikay magiging bahay na. Ngayon, ang Diyos hindi gumagawa sa grupo, kundi gumagawa siya sa bawat tao. Wala siyang pakialam sa mga grupo, yung putang ina nyo, kung gaano kalaki yan. Kundi ang ingatan nyo, yung pasukin ng Diyos, yung bawat tauhan nyo. Kasi pag pinasok ng Diyos ang bawat tauhan nyo, watak-watak na kayo. Babaligtad kayong lahat. Kasi hindi naman pwedeng kontrolin ng bawat grupo ang miyembro niya. Hindi niya mapipigilan ng bawat tao na kontrolin ng isang tao para maniwala sa kanya. Kundi mas naniniwala siya dun sa katotohanan. Mas naniniwala siya dun sa Diyos na totoo na tumahan sa kanya. Ano ba yung tumahan sa kanya? Ito yung salita ng Diyos. Ano sabi sa Biblia? Ang aking salita nga ay ang siyang espiritu. Ang salita niya, ang espiritu. Ang word of God is the spirit. Hindi yun yung white lady na nakikita niyo. Yun yung espiritu na pumupunta sa atin. That is the word of God. Ngayon, the truth will set you free. Ano na nangyari? Nung malaman nila ang katotohanan tungkol sa iisang Diyos, nagbaliktaran sila. Na kahit anong lakas ng grupo niyo, wala na magagawa.
magwawatak-watak kayo. Anong sabi ni Jesus? Ang mabagsakan ng batong ito ay pangangalating kong gaya ng alabok. Ang mabagsakan ng batong ito ay pangangalating kong gaya ng alabok. Alam niyo ba yun? Yung batong yun. Yun yung the rock of Jesus Christ. Yun yung aral, yung saligan ng aral. Yun yung bato sa panulok. This is the precious stone. Ang pinaka, ano ba tawag nito na walang presyong, ano ba matatawag no na precious stone. Na lahat ng matitisod sa batong yun at sila'y mabubuwal. Sabi pa ni Eli masama daw yung batong yun. Kasi nabubuwal sila. Sabi ni Eli Buendia ba yan? Ay, Soriano pala. Kasi yung batong daw yun, masama kasi nakakabuwal daw yun. Putang ina. Yung batong yun, yun si Kristo. Ang matisod doon, lahat sila mabubuwal. Kahit ganong kalakas ng kapangyarihan. Kahit ganong ka-impluensya nyo. Kahit ganong kalaki ang grupo nyo. Hindi kayo aari sa Diyos. Siya ang gumawa ng buong mundo. Siya ang gumawa sa iyo. Wala kang magagawa. Tandaan niyo sinabi. Gano'n lang ako. Isang tao lang ako, men. Si John Salgado lang nagpakahirap ng lahat. Na halos wala akong kinakain nung nasa sementeryo ako noon. Na hanggang ngayon pinahihirapan ako ng mga putang ina to. Dahil nga takot na sila. Baka mapatay sila, baka magkatotoo yung sinabi ni Janja. Baka patayin kami, putang ina. Talagang papapatay ko kayo. Tandaan yung sinabi ko. So, pinakikita ko sa inyo dito yung mga plataforma ng Republican at Demokratiko. Noong time ng Demokratiko, maraming kasinungalingan ng lumabas na ayan, makikita nyo naman yung mga corruption, kasi that is the time na para manipulan niya ang isang buong mundo. Kakawan nyo. Yung buong mundo para manipulan niya. Kanino ba ang kasinungalingan? Kundi kay Satanas, di ba? Na kay Satanas ang kasinungalingan. Paano siya magtatayo ng kaharian niya kung siya mismo nagkakahati-hati, nagkakawatak-watak? Paano makakapagtayo si Satanas na kahit siya mismo nagkakawatak-watak? Kakuha nyo? Nakasulat yun sa Biblia. Bakit di nyo alam? At na sinasabi ko dito, may basehan sa Biblia. Paano makakapagtayo ng kaharian si Satanas kung siya mismo nagkakawatak-watak? Nakuha nyo? Hindi pwede kasing aari na sa isang tao na kahit napakasinungaling na tao niyan, ngayon, kayong dalawa, ikaw na sinungaling ka rin, sinabi mo na sinungaling nyo, alam nga maniwala yun sa iyo, hindi yung susunod sa iyo. Sinungaling kayong dalawa eh. Saan kayo susunod? Siyempre, doon kayo sa katotohanan susunod, di ba? Doon kayo sa totoo maniniwala. Totoo yun eh. Bigyan kita ng ginto, bigyan ka ng fake nung isa, ano kukunin mo? Hindi yung totoong ginto ang kukunin mo kaysa doon sa peke, di ba? Yung totoo, maibebenta mo ng totoong pera. Yung peke, baka ibato pa sa mukha mo yan, di ba? Totoo hindi. Logic lang ang sinasabi ko sa inyo mga bro. Napakasimpleng logic ng sinasabi ko. 29 minutes na naman at bumabahaba na naman yung usapan natin. Alam nyo, napakadami pa nito pero mamaya na at mahihirapan ako magkarga nito awit. Alam nyo kung nag-upload ako kasi wala yung wifi ko dito, inuwi ko eh. Nag-upload ako dito, inaabot ako 3 oras, putang na 4 na oras. Isang upload lang. Diyos ko po. Okay. At sa susunod na lang ulit muna mga brad. Itong sinabi ko sa inyo, tingnan nyo sa realidad.
Itong sinabi ko sa inyo, unawain yung sarili. Kahit kayong mga Pilipino dito. Kaya nga ako na gangstalk. May mga gangstalker sila na once yata nagsabi ka ng totoo, igagangsto ka nila to manipulate para ma-stabilize nila yung nangyayari. Para masistema nila yung nangyayari. Para hindi ka masyado makapagkalat. And hindi naman pumapayag si Jan nun. Gusto kong ikalat. Ayoko nang nananahimik ako. Ayoko nang natatalo. Putang ina. Kaya kinalat ko. Ano nangyari yun? Malaya na sila. Naging malaya na sila. Dahil alam na nila kung sino yung Diyos na susundin nila. Totoo hindi. Si Jehovah, si Yahweh, Shakira, ano ba? Jehovah Shakira, Jehovah Jaya, ano ba? So, maraming Diyos na sinusunod ng mga tao. Hindi ko na alam, wala akong alam kung sinong Diyos mo. Basta yung Diyos ko, kilala ko ang Diyos ko. Kilala ko ang Diyos ko kung sino. Ang makilala na isang Diyos. Napakasimple, di ba? Susunod na ulit. This is Jan Salgado ng The Rock of Jesus Christ. Pinakikita ko lang at sinasampal ko sa mukha mo kung ano yung ginawa ko sa buong mundo. Tandaan mo sinabi ko. Susunod na ulit.